Good day po sa lahat ng nakikinig, lalo na sa mga sumasali ngayon ng solar installation na workshop. Meron po akong gustong i-share na application. Bale, itong application po ay nagpapagaan ng ating buhay, especially on the calculation of formula and equation. So yung problem po natin is, lalo na sa mga baguhan, ay hindi naman natin lahat nakakabisado yung mga formula every time merong mag-i-inquire sa atin. So, naisip ko na gumawa ng isang application, online application na pwede nating ma-access sa phone at saka sa laptop or sa computer nyo para mapadali po yung pagsa-sizing natin or pagka-calculate ng mga formula. So, dito sa step 1, meron tayong 8 steps. So, first is load analysis. Second is panel sizing. Next, inverter. Next, string configuration, battery, wire sizing, breakers, and layout designer. So, kunyari meron kayong customer na gustong magpa-install at nagtatanong kung magkano yung magagastos nila at anong mga device or components yung kailangan nila. So, may tatlong pamamaraan dyan. Pwedeng direct sa monthly consumption kung pinapakita nila sa'yo yung Meralco nila, yung bill nila doon sa grid. So, nakikita natin doon kung ilan yung nakonsumo nilang kilowatt hour sa monthly. So, for example, kung may 500 silang nakonsumo, ibig sabihin sa daily consumption nila ay may 16,667 watt hour or 16.67 kilowatt hour. Tsaka sa hourly average naman is 694 watts. So, automatic po siya. Every time you change the figures, automatic po yan nagka-calculate na. Okay? Tapos dito naman sa sun peak hours, may default din siya na 4 since nasa Philippines po tayo. Okay? So, dito pa lang ay makikita nyo na at napapadali kung yung mga sizing. So, mas nare-reply natin sila o nasasagot natin sila sa mas madaling pamamaraan. So, nagiging efficient tayo. So, what is naman yung sinasabi lang nila ay bill? Kunyari, 5,000 pesos lang yung binayaran nila last month. So, click lang natin yung bill. Tapos, lagay natin dito 5,000. Tapos, dito sa rate per kilowatt, kunyari dito sa amin is 12.9. Tapos, same, sun peak hours is 4. So, ibig sabihin, may monthly consumption sila na 387.6 kilowatt per month. So, automatic na rin siyang nagka-calculate. At sa baba pala ay meron tayong formula para ma-validate nyo kung gusto nyo. Tapos, what if sabihin ng customer na, what if gusto ko lang yung isang aircon ko na 1 HP or equivalent to 760 something watts. So, pwedeng per device tayo dito sa device. Yan. So, add lang natin device. Tapos dito sa device name. Okay. Click natin yung air condition split. Ayan. So, watts. Change natin to 700. Tapos, ilang hours per day ba ang kailangan mong mapagana yung appliances mo. Kunyari, sabihin natin every time na natutulog lang kami. So, sabihin natin 8 hours kayo matulog, tapos isang aircon lang. So, automatic, nakikita dito na 183 kilowatt per month pala yung magagamit mo. Kung may isang aircon ka, tapos naka 8 hours per day siya. So, pwedeng ito yung pagbabasihan mo. At you can add multiple devices as well. Okay? But for the sake of this demonstration, stick tayo dito sa bill. Okay, sa 5,000 na bill. So, next natin. Dito tayo sa second step, which is the solar panel sizing. So, ilang panels ng solar or ilang module yung kailangan natin para ma-provide natin yung kailangan ng isang customer. So, dito pala ay meron tayong product search capability. So, yung purpose po nito ay, for example, hindi nyo po alam yung mga specification ng specific na panel. Kunyari, may nag-post doon sa Facebook na nagbebenta siya ng 550 watts na Zinco panel bifacial or monofacial.
So, pwede nyong AI product search lang yan. Sabihin nyo Zinco 550 watts. And in a few minutes, magbibigay siya ng mga nahanap niya. And by the way, yung sa mga techie naman dyan, yung gamit natin is Claude Sonnet 4.6 sa ating AI model para mas mabilis. Okay, so after a few seconds, ito po yung mga nahanap niya sa internet. So, merong Neo N-type at saka may model na rin dyan, 550 watts. So, kung ganito, yung nakikita mo sa Facebook or sa Shopee, click mo lang yan. So, automatic, yung panel specification niya ay andyan na. VOC, yung wattage, VOC, VMP, IEC, IMP, tsaka efficiency. So, dito sa baba, may safety factor na 1.25, pero pwede nyong i-turn off yan. Okay? Or pwedeng i-on nyo lang. Bale, just to make sure na sufficient yung i-design mo. Pero, for the sake of this demonstration, again, i-off lang natin. So, required PV pala natin is 3 to 30 watts. So, ilang panels yung kailangan natin? 6. 6 ka, ganito. So, yung total PV power na ma-produce natin sa 6 pieces na 550 watts daw is 3,300. Tsaka may formula na rin siya sa baba. So, next nyo lang. Pagka next nyo, pili naman tayo ng inverter. So, dito, merong on-grid, off-grid, tsaka hybrid. Pero itong dalawang to ay under construction ko pa lang. Hindi ko pa siya natapos. Pero soon, matatapos ko rin yan. Okay? Yan. So, sa ngayon, hybrid lang muna tayo. Kasi ito naman yung pinaka-common. Okay? So, makikita nyo sa baba, meron recommended. May AI product search din. Okay? Yung recommended daw niya is RNE na 4,800 watts based on 3,960 watts load with 20% safety margin. Pero, pwede rin kayong mag-search. Kunyari, gusto ko 6 kilowatt na DE. So, DE, 6 kilowatt. Sabihin natin ganyan. Kasi, syempre, para future-proof na yung inverter mo kasi hindi na-upgrade yung inverter. So, ayan. So, DE Sun 6K. So, gusto ko ito. So, right after you click it, automatic po yung inverter specification niya ay lalabas dito. So, may 6,000 watts, max PV input 9,000 watts, system voltage, battery voltage range, MPPT count, dalawang MPPT yan. Tapos, max voltage per MPPT, max amperes per MPPT. Okay? So, next mo lang. So, ito na yung napili nating inverter. Next. Tapos, dito naman, sa MPPT1 ay nag-exceed ka na raw. Kasi, 11 panels yung nakalagay dyan. Pero, change natin. Pwede namang ma-change to. Ilang panels ba yung recommended? 6. So, lagay natin 6 lang. Okay? Pero, nag-exceed ka pa rin ng 11 amperes, yung max. Yung total na IEC mo is 13.9 amps daw. Pero, yung natatanggap lang ng DE mo is 11 amps per MPPT. So, kailangan mong palitan yung panel. Okay? Kasi yung panel niya ay 13. Ayan. So, ito yung kagandahan dito sa natin, sa app. Kasi yung system na mismo, yung application, yung nagsasabing hindi pwede yan. So, less po yung chance na bibili ka ng hindi compatible or less yung chance na nasusunog kasi hindi nga compatible or etc. At saka napapadali rin talaga, hindi ka na nagsusolve. So dito nakalagay 13. Tapos dun sa inverter mo, max niya ay 11 daw. So sobra yung panel mo. Kailangan mong humanap ng ibang panel. Kunyari ito kaya 550. IMP 30 pa rin. Babaan kaya natin. Gawin nating 40. IMP 12. Hindi pa rin Try natin ibang Suncat kaya. Yung may mga mababang amperes lang. Yung IEC niya. And by the way, yung pagsisearch pala natin ay nakadepende po yan sa internet connection nyo. So, kung medyo mahina naman, same kung sa akin, ay medyo matatagalan talaga siyang mag-search. Pero para mas mapabilis yung demonstration natin, dito na tayo sa dito tayo sa
change na lang natin yung inverter natin. Hanap tayo ng mas mataas na inverter. Yan. Ayan o, max ampere per MPPT. 15 amps na. So, pwede yan. Next lang natin. Ayan o, wala na siyang error. Kasi yung IEC mo is 13 lang. Yung max current niya is 15. So, kailangan mo siyang i-change. Okay? Tsaka dito raw is 14 panels yung automatic na lagay niya kasi naka-max siya. Pero 9 lang yung recommended. So, pwede niyo siyang i-change to 9. Okay? Or since dalawa yung MPPT niya, pwedeng 4 dito, tapos 5 dito. 1 series. Pwede pa rin yan. 9 pa rin in total. Basta hindi siya lalagpas dito sa threshold natin na 550 volts, tsaka 15 amps. Okay? Tsaka meron na siyang information dito sa baba. So, yan yung string configuration. Proceed tayo sa battery. Sa battery naman, same pa rin. May EI product search. So, yung system voltage sa kailangan natin is 48 volts. Kasi yun yung sa inverter natin. Select lang tayo ng battery. Ayan. So, dito sa autonomy days is in layman's term para mas naiintindihan natin. Ito yung how many hours or days will your battery last without solar or grid power. Ibig sabihin, ilang araw ba siya magtatagal gamit lang ang iyong battery. So, in real life situation, kahit naman umuulan or bumabagyo, meron naman siyang sunlight pa rin nakukuha. So, I normally set this to hours, to 12 hours para hindi masyadong madaming battery yung kailangan ko. Kasi kunyari ito pag ginawa ko siyang 1 day, magiging 3. Pag 12 hours lang pala, 2 yung kailangan ko kasi may required capacity tayo na 150. At since 100 Ah lang, meaning to say kailangan natin ng 2. At yung total capacity natin ay 200 amps sa 51.2 volts. Okay, so may battery configuration na rin dyan. So, isang series lang yan na naka-parallel. So, 2 batteries in total. So, next. Itong precaution na ito ay regarding sa battery range ng yung inverter. Sabi dito, battery voltage is 51.2 is outside the inverter's accepted range of 48. Actually, this one should be 60 based on sa inverter. So, you may need to rewire batteries in series or choose different battery. Pero since 40 to 60 nga yung natin, tinatanggap ng inverter natin, meaning to say, okay lang yung 51. And I will change this later on para mawala na tong dapat dito kasi 60 yan. So, proceed lang natin. Yan. So, dito naman tayo sa wire sizing. Sa wire sizing, gamit natin ay VDI method. So, bale, yung mga variables lang dito ay yung PV to inverter in meters. So, ilang haba ba in meters yung panel mo sa inverter? Sabihin natin sabihin natin 10 meters lang galing sa PV to inverter. Sa battery naman, sabihin natin 1 meter lang. Sa inverter to load, sabihin natin 20. So, itong voltage drop ay ito yung fixed siya. Bali, ito yung factor niya dito ay yung heat tsaka yung energy loss. Okay? So, may 3% siya na safety margin. So, automatic yan, magka-calculate ng VDI. Tapos, binibigay niya sa'yo kung anong wire size yung gagamitin mo. So, ito yung per mm, ito yung AWG. Okay? So, meron ding formula dito for you to check. At look up lang doon sa AWG table. So, next mo lang. And then, dito naman, sa second to the last is yung breaker natin. So, anong breaker ba kailangan natin? Automatic na rin yan. So, dito pala, yung PV na DC breaker is 20 amps kailangan. Battery DC MCCB is 250. At saka, nagbabago-bago rin pala to, guys, depende sa setup mo. Tapos, sa AC naman, 50. Kung mapapansin nyo, may 1.25 yan na safety factor. Pero, pwede namang ito lang yung sundin mo. Actually, ito lang talaga. Kaso, may times 1.25 lang siya. Kaya, nagiging ganito para hindi siya premature trip. Okay? So, meron din siyang formula. Tapos, may warning. Tapos, sa baba naman, meron tayong optional protection components like yung SPD. So, may voltage rating na rin yan. May location pa nga nakalagay. Tapos, may AC, surge protection or SPD, AC SPD. Tapos, may ATS. Ayan.
Tapos may DC solar disconnect switch. So, nilalagay na dito lahat ng mga optional na protection components mo. Pero para sa akin, hindi optional yung SPD. Kasi kailangan talaga yan para hindi masira yung ano mo. It's just gagana siya kahit walang SPD. Kaya naging optional. Okay? So, next naman natin, ito yung pinaka last part, which is also the fun part, is yung sa layout designer. So, paano mo i-layout ngayon in diagram yung setup mo. So, click mo lang yung full screen. Tapos, meron siyang feature na automatic based doon sa design mo. So, click mo lang auto vertical. Yan, mag-generate na siya ng diagram. Okay, so pwede kang mag-add, like for example, breaker panel. Lagay ka ng inverter. Ayan, ATS. So, may mga component dyan. So, assign mo lang yung connections nila. Line to line, neutral, tapos positive, negative. Okay? So, if you are satisfied with your design, pwedeng i-exit mo. Tapos sa baba, view result na. Yan. So, when you click view result, dito na yung system design summary mo. Load and solar, monthly consumption, lahat, peak hours, PV panel. Sa battery naman, ito. Okay? So, sa bill of materials, ito yung mga kakailanganin mong materials na i-prepare para doon sa setup mo. So, kailangan mo ng 9 na Jinko, 400 watts, isang DE na 8 kilowatt, battery, dalawang 100 EH, PV wire, 20 meters. Tapos, battery wire, AC wire, sa PV-DC breaker. Okay, so isang 20 amps na DC. Tapos, string configuration, andito na rin. So, panels in series, parallel strings, tapos sa protection device dito na rin. Okay, ito pa lang sa baba ay may connection diagram na. So pwede nyo siyang i-export PDF para ma-print nyo sa A4 size bond papers nyo, or pwede nyo rin siyang i-save project for future reference. For example, ito ay Juan de la Cruz 8 kilowatt system design. Ayan. So, description is optional. Pwede nyo siyang sabihin, design for my client, Mr. De La Cruz. Ayan. So, save. Yan. So, once you save it, pwede nyo na siyang ma-view niya dito sa back to calculator. Okay. Doon sa sa dashboard. So, sa next video, ituturo ko or ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-login, paano siya mag-register, at paano mag-avail ng promo, kasi may promo to. At doon din sa next video ko ipapakita kung magkano ba yung application or annual subscription ito, kasi 1 year siya na subscription. Para naman in a period of 1 year, mababawi nyo na yung yung binayad nyo para sa dito. Hindi naman siya ganun kabigat. Alam ko isang project nyo lang yan, bawing-bawi na siya. So, thank you, and thank you for watching this video. Hope to see you on my next tutorial. Thank you.